Sa 2023, inaasahang maging pinakamasamang taon para sa pandaigdigang pagpapadala ng mga smartphone sa nakaraang 10 taon, ayon sa Counterpoint Research. Inaasahang bababa ng 6% ang pagpapadala ng smartphone sa 1.15 bilyong unit. Maaaring tumaas ang panganib sa rehiyon, nagpapataas ng kapalitang smartphone. Ang Asia, Hilagang Amerika, at China ang malalaking dahilan ng negatibong paglago. Posibleng maging nangungunang kumpanya ang Apple sa buong mundo sa taunang pagpapadala ng smartphones. Habang naghahanda ang malaking tech company para sa paglunsad ng bagong flagship smartphone, ang iPhone 15. Ang ilalabas na yun sa Setyembre. Sa mga numero ngayon na mahalaga, 54% ayon sa isang kamakailang pag-aaral. Porsyento ng mga Pilipino na nais pagpapalakas ng military alliance ng bansa sa Estados Unidos. Nasa survey ng Okta Research Group, gustong ipahiwatig ng mga Pilipino ang karapatan ng bansa sa pinagtatalunang karagatan sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang paraan. Ang pag-aaral ay ginanap mula ika-22 ng Hulyo hanggang 26 na may 1,200 mga respondent. Handang tumulong ang Gokongwei Brothers Foundation sa edukasyon. Tinatamasa muli ni Chairman Lance Gokongwei ng Gokongwei Group ang pangako ng foundation na suportahan ang mga mag-aaral sa STEM at ang mga guro rin. Nakatulong ang foundation sa mga 10,000 mag-aaral at guro noong nakaraang taon. Layunin namin suportahan ang mas maraming edukasyon sa STEM. Paniniwala namin na mahalaga ang siyensya, teknolohiya, inhinyeriya, matematika sa pag-unlad ng bansa. Tulong para sa mga guro upang umunlad, matuto ng mas magandang mga pamamaraan sa pagtuturo, magkaroon ng akses sa teknolohiya, at magpatuloy sa pag-aaral. Nakikita ni Pangulo Marcos na kasalukuyang pinunuri ng pagsasaka, ang pagkakapantay ng presyo ng lokal na bigas sa pagsisimula ng anihan sa mga pangunahing rehiyon na nagtatanim ng palay. Sa Nueva Ecija, Isabela, at North Cotabato, asahan ng mga magsasaka na may posibilidad na umani ng hanggang 11.5 milyong metriko tonelada ng ani sa ikalawang semestre ng taon. Lampas ito sa 20 milyong metriko toneladang kabuuang produksyon ng palay sa bansa, sabi ng DA na ito'y pinakamataas. Ang presyo ng lokal na bigas kamakailan ay umakyat ng 56 na piso kada kilo dahil sa aberya sa supply dulot ng kamakailang kalamidad at pagkakontrol sa pandaigdigang supply. Mataas na pag-uusap sa kalakalan sa agenda ng pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Manila sa susunod na buwan. Simula ang kanyang 2 araw na opisyal na biyahe sa ika-7 ng Setyembre. Makikipagtagpo ang lider ng Canberra kay Pangulong Marcos upang patibayin ang kanilang partnership sa mga mahalagang sektor tulad ng depensa, seguridad, at mga usapin ukol sa karagatan. Magsisilbi si Albanese bilang unang Australianong punong ministro na pupuntang Pilipinas sa loob ng 20 taon. Suportado ng Alemanya ang muling pag-uusap para sa libreng kasunduan sa pag-aalitan sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ang bagong kinatawan ng Berlin sa Manila ay nagpahayag ng pahayag na iyon habang iniabot ang kanyang mga kredensyal kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang noong Huwebes. Pinatampok ni Embahador Andreas Michael Fefernoski ang kahalagahan ng malalakas na kaugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas at Alemanya. Maliban sa kalakalan, nagkasunduan silang magtulungan pa para sa pag-aayos ng climate change. Pinapalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapalakas ng produksyon ng renewable energy. Pagkatapos na pagkalito ng mga Pilipino sa mahal na presyo ng kuryente, ipinahayag ang hakbang na ito. Iniulat ito ni Andrea Taguines. Matagal nang suliranin ang presyo ng kuryente para sa mga mamimili at negosyo sa Pilipinas. May isa sa pinakamahal na bayad sa kuryente sa Timog Silangang Asya. Sa mabilis na pagbabago ng pandaigdigang merkado at paghina ng piso, posibleng tumaas ang gastos sa enerhiya. Kaya itinulak ng pamahalaang Pilipino ang paglipat sa renewable energy sa pamamagitan ng mga roadshow at suporta sa mga investor. Sa kasalukuyan, ang renewable energy ay bumubuo lamang ng 22 ng kapangyarihan ng Pilipinas. Layunin ng gobyerno na ito'y taasan sa 35 bago mag-2030. Batay sa mga katotohanan ito, at hanggang 50% sa 2040, muling isulat ang teksto na ito sa Filipino, at gawin itong engaging at madaling maiintindihan. Iwasan ang mga salitang banyaga at palitan ito ng mga simpleng salitang Filipino na madaling unawain. At hanggang 50% sa 2040, ito ang katotohanan na nais ipahiwatig. Sinabi ng kalihim ng kalakalan, Alfredo Pascual, na may global na pagpapakiusap na magpatuloy sa pagiging green. Walang carbon emission sa Europe. Pati si Japan, zero rin ang carbon emission. Kailangan natin ay export ang ating mga produkto sa US. Kailangan gumamit tayo ng malinis na enerhiya sa paggawa. May tutulak sa atin na pumunta sa renewable. Kaya nga, ang pinaka-priority natin, at sa katunayan, sa mga biyahe ng ating Pangulo, sinusubukan nating palakasin ang mga investment sa Pilipinas. Ang enerhiyang maaaring maibalik ay isang sektor na may pinakamalaking interes. Sa mga kumpanyang nakapag-secure ng kontrata mula sa pamahalaan. Ang Blue Float Energy, isang kumpanya ng hangin sa karagatan, ay mag-develop ng 4 na proyekto sa Luzon. Magtayo ng 7.6 gigawatt na kapasidad. Narito sa Pilipinas dahil sa malaking potensyal ng hangin sa dagat. Ayon sa pag-aaral ng World Bank, tinatayang nasa 178 gigawatt ang kailangang kuryente. Subalit hindi madali ang pagtatayo ng mga lumilutang na turbine. Bukod sa ahensya ng enerhiya, kailangan din ng tulong ng mga awtoridad sa daungan. Kung malapit ang pantalan sa iyong pasilidad, mababawasan ang iyong gastusin.
Hindi mag-aasikaso ng iyong mga turbine ang anumang kumpanya ng seguro, kung higit sa 100 kilometro ang ihihila mo mula sa pantalan. Dapat malapit sa huling pagkakabit ng pohan mo sa site. Isang startup ang tumutulong sa malalaking kumpanya sa paglipat sa renewable energy. Tinutugma namin sila sa mga tagapagbigay na pinakahihigpitan ang kanilang pangangailangan sa operasyon. Kliyente ng Solex Technologies ang telco player Converge ICT. Sa paglipat sa enerhiya, ang malaking suliranin ay ang gastos nito. Mahal ang teknolohiya, pero kung paiigiin ang pagkakabagay nito sa mga mamimili, mas pinapayagan nito na ang enerhiya ay makuha o maibigay sa mas magandang kondisyon pangkalakalan, mas magandang halaga, mas mataas na kita para sa maraming power plant. Sa patuloy na pagtaas ng mga pangangailangan, gusto namin na gawing mas renewable ang mga ito. Hindi dahil sa cost, kundi sa pagkakataong nabigay sa amin. Nakapag-ipon kami ng mga 19 na milyon sa unang taon. Nakuha ang malalaking halaga. Ang renewable energy ay lubos na higit pa. Mas praktikal kaysa gamitin ang enerhiyang ginagamit ng Meralco na galing sa uling. Layo namin na maging environmentally friendly bilang bahagi ng inisyatibo ng kumpanya na magawa pa ng higit pa. Bukod sa renewable energy, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang kanyang administrasyon sa iba pang pinagkukunan ng enerhiya, kasama ang teknolohiyang nuclear. Mahigit 1,000 pribadong paaralan na nagsara noong pandemya ay hindi pa nagbubukas dahil sa kawalan ng pondo at tulong mula sa gobyerno. Ito ang sinasabi ni Victoria Tulon. May mga kasira ang kisame, sirang upuan, punit na aklat, at mga silid-aralang tila imbakan lamang. Isang lote na dati kainan. Ito ang kalagayan ng St. Dominic Academy sa Quezon City, isang pribadong paaralan na nagsara dahil sa pandemya. Nabangkarote ang eskwelahan dahil bumaba mula sa 150 hanggang 6 ang bilang ng mag-aaral. Malalaking losses. Maraming utang na hindi pa nababayaran mula sa mga naunang pautang. Ang problema ay nagmula sa napakaraming pangyayari sa loob ng 2 taon, pero ako ay handang magpatuloy pa rin. Upang mabayaran ang kanilang mga utang, napilitan si Garcia na ipagbili ang ilang ari-arian ng paaralan. Sinubukan niyang buksan muli ngunit hindi siya nakasulong dahil sa mahigpit na mga pangangailangan ng kagawaran ng edukasyon o DepEd. Ngayong taon, nagpasya si Garcia na permanenteng isara ang St. Dominic bilang pasya niya upang hindi na ito magpatuloy sa pag-ooperate. Tulong ko sa komunidad, pamilya, at mga guro. Nagbigay ako ng trabaho sa guro. Ayon sa COCOPEA ng Pilipinas. Simula 2020 hanggang 2022, mayroong 1,600 na pribadong paaralan sa pangunahing edukasyon na tuluyang nagsara. Malaking kawalan, sabi ng grupo. Mga estudyante na nasa mga liblib na lugar at umaasa sa pribadong paaralan, tulad ng mga paaralang misyonaryo at katoliko, na nagsara. Wala silang mapupuntahan dahil walang malapit na pampublikong paaralan kaya kailangan nilang magbiyahe. Ang ating pampublikong sistema ng paaralan ay napuno, sobrang dami ng mag-aaral. Kapag ito'y napuno, maaaring maapektuhan ang kalidad. Ang gobyerno ay tumutulong sa pamamagitan ng tax relief, pero hindi ito sapat. Ang edukasyon ay pampublikong kabutihan. Kapag naglilingkod tayo sa kabutihan ng mga Pilipino at ng ating bansa, dapat bigyan ng tulong ang pribadong sektor ng edukasyon. Mahalaga rin sa amin ang tulong pinansyal. Nakatutulong sa amin kapag mayroong pagiging maluwag sa regulasyon, tulad ng mga permit. Ayon sa DepEd, ginawa na nila ang kinakailangang aksyon sa mga pangangailangan. Mayroon tayong mga kinakailangang sundin na patakaran mula sa serye ng OAPA noong 2010. Pero may karagdagang mga utos tayong sinusunod. Naglabas ang opisina ng Central na pabor sa mga pribadong paaralan. May 2 taon silang ibinigay upang sumunod. Hindi sinabi ng DepEd kung tumutulong ito sa mga pribadong paaralan sa ibang paraan. Ibalita, Amanda Mulad.